Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 71. Isang insouciant smile si Fane at agad na nag-react. Sa mata ng mga iyon. Bodyguards, para siyang multo. Isa-isa silang natamba bilang. Dumaan si Fane ng malabo. Terra, sabay akyat, pagkatapos ni Fane. Tapos kasama yung mga yon, sinenyasan niya si Harvey at yung natitira. Mga bodyguard. Commander Harvey, ikaw? Sige na. Isa sa mga bodyguard ay halatang takot na walang kwenta. Nakita niya kung gaano kabila si Fane at alam niyang gagawin niya iyon. Hindi makasabay sa bilis, walang paraan na matatalo niya si Fane. Sa bilis na iyon, naisip ni Commander Harvey ang kanyang sarili na nagpupunas ng lamig. Pawi sa kanyang noo. Siya ay isang kamangha-manghang manlalaban sa kanyang sarili. Siya ay walang problema sa pakikipaglaban sa 400 hanggang 500 tao ng mag-isa. Kadalasan, gayunpaman, na-overwhelm siya sa bilis ni Fane kanina at siya. Wala kahit saan hanggang sa pamantayang iyon. Anong meron? Hindi ba dapat nagsasetan? Example, Commander. Ngumisi si Fane habang nakatutok ang mga mata kay Harvey. Ikaw. Kanina lang medyo mabangis diba? Moher asterisk sacker, do you think you? Maaari bang tumapak sa akin dahil lang sa hindi ko nabaluktot ang aking mga kalamnan? Bagaman. Walang tiwala si Harvey na manalo sa tunggalian, itinaas pa niya ang kanyang mga kamao at handa siyang labanan si Fane. Tumigil ka, sa takdang panahon. Isang napakagandang boses ang tumunog. Nakahinga ng maluwag si Harvey at tumigil na patay sa kanyang mga landas. Anong ginagawa mo? Hindi kalayuan sa kanila. Nakita ni Tanya ang 2 o 3 bodyguard. Miss Tanya, kami. Pinigilan itong B***star na pumasok sa Drake residence. Bilang resulta, siya. Nasugatan ng napakaraming kapatid natin. Sumbong ni Harvey kay Miss Tanya. Kaagad, Miss Tanya, ipinagyayabang ng batang ito na bodyguard mo siya. Na may buwan ng sweldo na 20 milyong bucks. Paft, dapat nagsasalita siya. Through his hat, tumayo ang isa pang lalaki mula sa lupa at tinitigan si Fane. Mapait, Haber asterisk T, Miss Tanya is here. Let's see what nonsense you can pull to save your asterisk sa. Napatingin si Fane sa lalaki na may ngiti sa labi. Ganap na walang pakialam. Medyo hindi mapalagay si Miss Tanya. Pagkatapos ng A. Habang, pilit niyang ngumiti. Fane, I'm really sorry. Marami akong gagawin. Pagkabalik kahapon na nakalimutan kong ipaalam sa gatekeeper, sila. Hindi ko alam na darating ka ngayong umaga. Kaya, wag mong isa puso. Nanlaki ang mga mata ng mga bodyguard matapos marinig iyon. Hindi sila makapaniwala. Kanilang mga tainga. Parang isa nga sa kanila si Fane. At saka, Miss. Halatang kilalang kilala siya ni Tanya at sinabihan pa siya na huwag ng pakialaman ang death drop. Bakit siya kinausap ni Miss Tanya ng matino? Mabuti naman. Lumalago ang pagkakaibigan mula sa palitan ng suntok. Buti na lang nakita ko na. Lakas ng mga bodyguard mo at alam mo kung paano sila. Kinuwayway ni Fane ang kanyang kamay. Walang pakialam. So, anong tingin mo sa kanila? Not bad? Ha, si Tanya noon. Medyo confident sa mga bodyguards niya. Gayunpaman, ang mukha ni Fane ay nagmungkahi na siya. Hindi nagbahagi ng parehong kaisipan. Mas magaling lang sila ng kaunti kaysa karaniwan. Mga tao, isang bunch of rice bucket lang sa akin. Rice bucket, halos si Harvey. Napamura siya sa galit nang marinig niya iyon. Sa Middle Province, sila ang pinakamagaling. Kabilang sa mga pinakamahusay, espesyal na pinili mula sa isang kagalang-galang na bodyguard. Kumpanya. Gayunpaman, tinawag sila ng mga B***T na rice bucket. Bumaba ang mukha ni Tanya, yun. Brutal na tapat si B***T. Miss Tanya, galit ka ba? I like to be frank. Kabanata 72. Miss Tanya, gusto mo ba talaga siyang maging bodyguard? He is such an mayabang. May isang lalaki na mahaba at madilim ang mukha, pakiramdam niya. Bash ang Fane up. Iyon ang ginawa niya kanina. Sa kasamaang palad, dati. Makalapit pa siya kay Fane, pinaalis siya ng sipa. Siya ang bodyguard na kinuha ko kahapon. Fane Woods. Pakilala ni Tanya na may kasamang matamis. Ngumiti. 20 million bucks talaga ang sweldo niya sa isang buwan. Kung kayo hindi masaya tungkol dito, huwag magatubiling kunin siya. Sa puntong ito, ngumiti si Tanya. Fane. Mr. Fane, naniniwala ako na hindi mo tatutol na hamanin kung ikaw. Isipin mo na lang na mga rice bucket. Oo naman.
Mahinahong sagot ni Fane. Moherf asterisk Sacker, show me what you've got. I will challenge you today. Nina si Harvey habang iniisip iyon. Hindi pa siya tinatawag. Isang timba ng bigas sa buong buhay niya, hindi kailanman minamala sa ganoong paraan. Kaya, totoo na 20 million bucks ang natatanggap niya. Commander Harvey, halika. Tingnan natin kung sulit ang halagang ito. Bawi ng mga bodyguard na iyon. Mula sa pagkabigla matapos marinig ang kita ni Fane. Sila ay sumisigit na pangungusap. Sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin habang nilalamon sila ng puot. Anak, huwag mo akong pagbintangan. Binubuli ka. Magaling akong maghagis ng kutsilyo. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Naglabas si Harvey ng ilang kutsilyo at tinuya si Fane. Oo, Commander. Harvey, mabilis at makapangyarihan ang Ber***T na ito. Sigurado akong gagana ito kung magtapon ka. Your knives. Sabi agad ng isang bodyguard. Alam niya kung gaano kabilas at tumpak na si Commander Harvey ay naghagis ng mga kutsilyo. Natitiyak niya iyon. Hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Fane na makalapit man lang kay Harvey. Well, kung ikaw, magaling maghagis ng kutsilyo, tapos, magaling akong pumitas ng kutsilyo na may laman. Hands. Casual na sagot ni Fane. Napaawang ang sulok ng bibig ni Harvey. Marinig ang komento. Ang lalaking iyon ay may pisngi na magbiro tungkol dito. Harvey. Bahagyang ipinikit ang mga mata habang tinutukan ang kutsilyo. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay. Isang kislap ng liwanag ang lumipad mula sa kanyang kamay na nakakagulat na mabilis. Swish! Yung kutsilyo ay ipinadala sa paglipad sa isang nakakatakot na bilis. Gumawa ito ng tunog ng hangin. Breaking na halos hindi napapansin ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, sa susunod na segundo, iniunat ni Fane ang kanyang palad at huminto sa himpapawid. Ang paglipad. Nakasabit ang kutsilyo sa pagitan ng kanyang hintuturo at gitnang mga daliri. No way! How could he stop that? Sobrang bilis. Galing iyon sa medyo chubby bodyguard. Matapos masaksihan ang eksena, dilat ang kanyang mga mata. Sa ganyan bilis, ang momentum at epekto ay magiging napakalakas. Ang talam ng ang lumilipad na kutsilyo ni Harvey ay karaniwang ibinabaon sa puno kung ito ay tumama sa isang puno. Gayunpaman, ang lalaking ito ay kayang hawakan ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang isa pang bodyguard ay gayon din. Nakakasindak. Isang bodyguard na binayaran ng sahod na 20 milyon. Bucks sa isang buwan ay tila talagang hindi karaniwan. Kakatapos lang ng palabas. Be gone. Sumubsob ang mukha ni Harvey. Ang 5 kutsilyong natitira sa kamay niya ay palm-itik. Sabay labas, lahat ay direktang nakatutok kay Fane. Sabay silang sinibak. Bilis ngunit umatake mula sa iba't ibang posisyon. Ber***T, gusto kong makita kung kamusta ka. Kayang tanggalin ang napakaraming lumilipad na kutsilyo ng sabay-sabay. Panunuya ni Harvey kay Fane. Puso. Naperpekto niya ang sining ng paghagis ng mga kutsilyo. Sigurado siyang si Fane iyon. Hindi niya mahuli ang alinman sa kanyang mga kutsilyo. At muli, ang kawalan ng paghahagis ng napakaraming kutsilyo sa parehong oras ay iyon ang kapangyarihan ng pag-atake. Manghina. Bukod dito, magiging mahirap na magpuntirya sa target. Kung ang masyadong malayo ang target, mahirap para sa lahat ng 5 kutsilyo na tamaan ang target. Kabanata 73. Sa kabutihang palad, si Fane ay hindi malayo kay Harvey, ilang metro lang ang layo. Harvey ay may mas mataas na posibilidad na matamaan ang kanyang target. Nag-react agad si Fane. Siya ay kumikilo sa isang kakilakilabot na bilis na walang sino man ang makakakita kung paano niya ito ginawa. Lahat sila. Nakita niya ang pag-wave ng kanyang mga kamay. Nang huminto siya, may 5 pa. Kutsilyo sa kanyang mga kamay. Idinagdag sa nauna, mayroong 6 na kutsilyo sa loob. Kabuuan. Damn. Napalunok ng laway si Harvey para pakalmayan ang sarili. Pababa. Laking gulat niya nang mahuli ni Fane ang lahat ng kutsilyo. Nangyari ito. Mabilis na hindi niya nakita kung ano ang nangyayari, ngunit ang mga kutsilyo ay napunta sa mga kamay ni Fane. Alam na alam niya na kahit ang punong commander. Sa halip ay iwasan ang kanyang 5 kutsilyo at magplano para sa isang kontra-atake kaysa sa hulihin ang mga ito. Gamit ang kanyang mga kamay sa ilalim ng parehong sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagkuha ni Fane ng lahat ng kutsilyo, pinatunayan niya na siya ay mas mahusay kaysa sa head commander sa mga tuntunin ng bilis, liksi, at iba pang aspeto. Naningkit ang mga mata ni Tanya sa tuwa nang makita ang nangyari. Napatunayan ang kakayahan ni Fane at siya nga. Tiniyak na siya ay nagkakahalaga ng mabigat na 20 milyong bucks ng buwanang sweldo. It's my turn.
Hindi ako magaling maghagis ng kutsilyo, pero siguro dapat. Give it a go. Nakaramdam ng intriga, ngumiti lang si Fane at ibinato ang 6 na kutsilyo. Kay Harvey. Hindi. Labis na natakot si Harvey. Inangkin ng Berasterisk T na siya nga. Hindi eksperto pero binato niya pa rin ang mga kutsilyo. Tama lang si Miss Tanya. Sa tabi niya at nag-aalala siya sa bilis ng mga kutsilyong ipinadala ni Fane. Sa kabila, ang pinakamasamang bangungot ay kung hindi magaling si Fane, ang mga kutsilyo. Baka mamis siya at matamaan si Miss Tanya. Ang ilan sa iba pang mga bodyguard. Natigilan din sila nang marinig nila si Fane. Nais ibigay ito ng Berasterisk T. Subukan. Swish, swish, swish. Ang 6 na kutsilyo ay lumipad sa pinakamataas na bilis at natapos. Kung saan naroon si Harvey sa maikling panahon. Arg! Bago si Harvey. Maaaring mag-react, nakaramdam siya ng bumulwak ng sakit sa 6 na lugar sa parehong oras. Ang malakas na puwersa ang nagpasabog sa kanya sa hangin. Nakita siyang umuubo puno ng dugo, tapos na. Patay na ako, may kutsilyong nakatusok sa puso ko. Harvey. Nakahiga sa lupa sa pagkabalisa. Naramdaman niya ang kutsilyong tumusok sa kanya. Dibdib. Klang. 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 Narinig niya ang tunog ng mga kutsilyo na nahulog sa lupa. Anong nangyari? Hindi ako patay. Hinawakan ni Harvey ang kanyang katawan. At tiningnan ang kanyang mga kamay. Wala siyang nakitang bakas ng dugo. Natulala siyang napaupo. Siya. Tumingin sa lupa sa kanyang maputlang mukha para lang mahanap ang lahat ng 6 na kutsilyo sa lupa na walang dugo sa alinman sa mga ito. Paanong walang dugo? Tumayo si Harvey, punong-puno ng hindi makapaniwala ang mukha. Anong nangyari kanina? Fane. Mapait na kumunat ang noo. Sigh. Anong malas? Paano ka lang nataman ng heal? Pakiramdam ng mga tao sa paligid ay halos lumundag ang kanilang mga puso. Lalamunan. Lahat ng hawakan ng kutsilyo ay tumama sa target. Walang paraan iyon ay purong swerte. Sa madaling salita, sinadya ito ni Fane. Salamat dahil hindi mo ako pinatay. Hindi na malayan, malamig na pawis ang bumuhos kay Harvey. Natakot siya. Kung wala, sa pag-iisip, sumaludo siya sa kanyang mga kamay at yumuko para magpasalamat kay Fane. Bakit? Salamat sa akin. Ang swerte mo. Bahagyang ngumiti si Fane bago nagpatuloy. By the way, may iba pa ba dito na gustong hamanin ako? Kabanata 74. Maswerte. Hindi tanga ang mga tao sa paligid. Lahat ng 6 na kutsilyong iyon ay tumama kay Harvey. Sa kanilang mga hilt. Obviously, hindi iyon nagkataon. Tsaka si Harvey naman. Ang commander ng pangkat. Kung hindi siya kalaban ni Fane, sino? Maglakas loob na hamanin si Fane. Berasterisk T, ang galing mo talaga. Terena, parang hindi. Sila ang kapareha mo. Isasama kita para makilala ang aking ama, ang aking lolo, at kuya ko. After seeing them, I will arrange your accommodation. Siyempre, kung wala kang plano sa hapon, maaari mong sunduin ang iyong asawa. Galing sa trabaho. Kung mayroon kang anumang bagay, malaya kang lumabas anumang oras, kaya mo magpahinga na rin sa Drake Residence. Maaari kang manirahan sa anumang lugar ayon sa gusto mo. Bahagyang ngumiti si Tanya at saka naglakad papunta sa loob kasama si Fane. Yung nagpapalitan ng tingin ng mga bodyguard. Sila ay muli, tulala. Ginawa. Tama ba ang naririnig ko? Kakasabi lang ba niya na pwede na lang siyang umalis sa trabaho anumang oras niya? Gusto. Oo, at hindi niya kailangan tumira sa Drake Residence. Kaya lang niya. Halika at tingnan anumang oras. Buong buo ang mga bodyguard. Natulala. Ang Berasterisk T ay binayaran ng sahod na 20 milyong bucks at gayon pa man siya. Nakakakuha ng pinakamaraming kalayaan sa kanila. Sino ba ang Berasterisk T na iyon? Masyadong mabait sa kanya ang pinuno ng mga Drake. Lolo, ama, kuya. This is Fane. Dinala ni Tanya si Fane para makilala si Old Master Drake at ang iba pa. At ipinakilala siya sa kanyang pamilya na may ngiti sa labi. So, ikaw pala. Fane. Napatingin si Timothy Drake kay Fane, tapos nakasimangot na nagtanong, bakit? Hindi ka ba naglagay ng mas desente sa iyong unang araw sa pagtatrabaho sa Drake Residence? Casual na sagot ni Fane sa tanong. Sa aking palagay. Ayos ang mga damit na ito. Ang mga damit ay parang puso ng tao. Ito ay sa sukdulan. Kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan nito. Hanggat may malinis na puso. Everything would appear clean in one's eyes. Ikaw, si Timothy. Galit na galit, halatang kinukutsa siya ng B** star diba? Siya ay
Binayaran para maging bodyguard nila kaya sila ang amo niya. Paanong nakakausap ang Ber***? Sa kanya ng ganyang ugali. Tama ka, bago pa matapos si Timothy. Pangungusap, nakita si Old Master Drake na tumatango bilang pagsang-ayon sa gilid. Nagawa ko hanggang ngayon na may mahirap at mahirap na nakaraan. Noong bata pa ako, lahat ako. Ang sinuot ay tinahi at pinagtagpi-tagping damit, ngunit isang bagay ang sigurado, iningatan ko ang aking. Malinis ang damit, sinasalamin nito ang tagumpay ng isang tao. Napilitan si Timothy. Hawakan ang kanyang dila, kaya nakaramdam siya ng kaunting kalungkutan. Haha, Kuya Fane, kami. Matagal nang hindi nagkita. Maaari kang sumali sa aming Drake. Pamilya, huwag magatubiling sabihin sa amin ang anumang kailangan mo sa hinaharap. Ano? Mas lalong hindi siya nakaimik dahil nasa tabi niya rin ang kanyang ama. Magalang nakausap si Fane. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito ni Timothy, siya nakahanap ng paraan para asarin si Fane. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, Kuya Fane, ito ay kung paano kami tumakbo dito. Ang Drake family ay may panuntunan na sa tuwing mayroon tayong bagong recruit, dapat makipaglaban siya sa isa naming bodyguard para ipakita sa amin ang kanya lakas. Makakatulong ito sa amin na maunawaan kung gaano siya kahusay. Pagkasabi nito, ginawa niya ang kanyang mga salita upang maging banayad. Huwag kang masaktan. Hindi ito laban sa iyo. Noon pa man ay ganito na ang pinipili naming mga bodyguard. Bagamat nangako ang kapatid ko na hahayaan kang magtrabaho para sa amin, pakiramdam ko ay dapat lumakad pa rin sa pamamaraan. Kung hindi, natatakot ako na ang ilan. Hindi makumbinsi ang mga bodyguard pagkatapos mong malaman ang laki ng sweldo mo. Fane. Natulala sandali bago sumagot ng walang pakialam. Dalhin mo na lang. Sino man na hindi pa rin kumbinsido. Dahil ito ang panuntunan ng Drake family. Kung gayon dapat talaga akong sumunod sa mga patakaran. Natuwa si Timothy kay Fane. Madaling sumang-ayon sa kanyang mungkahi. Mabuti yan, kaya pupunta ako at kukuha ng isang tao. Para makipaglaban sa'yo. Paano na? Tumango si Fane, tumalikod, at naglakad patungo sa pinto. May sasabihin si James tungkol sa anak niya. Bastos na ugali. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang kanyang anak na si Fane ay medyo may mataas na katayuan, siya ay isang mabuting kaibigan ng Diyos ng digmaan. Para mapasaya si Fane. Mangyaring ang Diyos ng digmaan. Kabanata 75. At muli, na-curious din siya sa kakayahan ni Fane. Si Fane ay binayaran ng malaki. Sweldo ng 20 milyong bucks sa isang buwan. Nakakadismaya kung wala siya. Sulit ang presyo. Tsaka hindi naman siya nag-abalang tumigil since pumayag naman si Fane. Pagkalabas ni Timothy ng bahay, nakita niya si Harvey na nauuna pa sa paglalakad. Kasama ang ilang bodyguards. Tumibok ang puso niya sa tuwa. Sobrang galing ni Harvey. Makapangyarihan at pinakamalakas sa mga commander. Agad naman siyang kumaway. Ang kanyang kamay at sumigaw, Harvey, halika at subukan ito gamit ang bagong ito. Bodyguard. Magdahan-dahan lang kami. Pagkatapos ng lahat, kami ay pamilya. Timothy's. Napaawang ang bibig sa isang ngiti. Hindi siya makapaghintay na makitang magpakatanga si Fane. Kanyang sarili. Kung hindi man lang matalo ni Fane si Harvey, mapapahiya siya. Na binabayaran ng ganoon kataas na sweldo, hindi ba? Si Tanya, na nasa tagiliran, na chok nang hindi mapigilan. Bakit ka tumatawa? Kumunat ang noo ni Timothy. Naguguluhan siya. Wala. Napahawak si Tanya sa kanyang tiyan. Kasabay nito. Oras, lumingon si Harvey at ang iba pang bodyguard. Mayroong ilang mga bodyguard na may dugong tumutulo mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig, at ang ilan ay may nakikitang mga bakas ng paa sa kanilang mga dibdib. Hindi nakaligtas si Harvey. Hindi pa natuyo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Mapait niyang tanong. Eldest young master, si Fane ba ang bagong bodyguard na sinasabi mo? Harvey, ano bang problema niyo? Napabuntong hininga si Timothy. Ikaw ba? Guys, binugbog ng kung sino. Hindi pwede. Kahit nasaktan ka. Sino ang Moherf asterisk sacker? Harvey, who the hell did this to you? Pati si James. Nagulat. Sino ang maaaring bash sa kanila sa ilalim ng sikat na araw? Bata. Master Timothy, ito ang bagong bodyguard. Nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaunawaan. Ngayon bilang hindi namin alam na siya ay kinuha bilang isang bodyguard, kaya ang aming mga tao nagsimula ng away sa kanya. Ito ang resulta. Ang ilan ay nagpahinga na. Mas malala pa ang mga sugat nila kaysa sa amin. Sumilip si Harvey kay Fane na kasunod. Sa kanya na may nakangisi ng ngiti.
Bakas ang takot sa kanyang titig. Oo, Yang. Master Timothy, sumama si Harvey sa kanya ngayon lang at natalo siya. Ibinaba ang ulo ng ibang bodyguard at nahihiyang sinabi. So, ikaw. Sinubukan siya ng mga lalaki. Tapos, pumasa siya. Napaawang ang bibig ni Timothy at ang bibig niya. Nanginginig ang puso sa gulat. Pati si Harvey ay nasugatan. Parang meron si Fane. Isang bagay o dalawa. Ang kanyang kakayahan ay malamang na maihahambing sa ulo. Commander. Okay, go. Kinawi-kaway ni Tanya ang kamay niya sabay ngiti, at saka sinabi. Kay Fane. Let's go. Fane. I will arrangement a place for you. Tanya, hindi mo na kailangan mag-ayos ng dormitoryo para kay Fane. Madalang na bumalik ang pinsan mo para manirahan. Sa villa niya, kunin mo na lang siya ng kwarto doon dahil ang daming bakanteng kwarto. Pagkatapos mag-isip, nagsalita si James. Naiinggit si Harvey at ang iba pa. Ang special treatment na nakuha ni Fane. Kabanata 76. Okay, Fane. Tara na. Inilagay ni Tanya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran habang nangunguna. Fane away sa isang villa sa hindi kalayuan na may ngiti sa kanyang mukha. Pagkaalis ni Fane, bumaba ang ekspresyon ni James. Sinabi niya kay Timoteo, Timothy, ano ang sinabi ko sa iyo? Kahit gaano pa kalakas si Fane, dapat maging magalang tayo sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kami. Hindi masubaybayan ang anumang record ng batang ito sa hukbo kung saan siya gumugol ng 5 taon. Bilang Specterface speculated, maaaring nasa top secret files ang kanyang impormasyon. Ibinaba ni Timothy ang kanyang ulo at mahinang sinabi. Pare, hindi ako nabubuhay. Walang galang sa kanya. Nararamdaman ko lang na sobra ang binayad niya sa 20 million bucks. Bilang buwanang sweldo. Sa tingin ko ito ay medyo mataas para sa isang bodyguard, kaya gusto ko. Subukan mo siya para makita kung gaano siya kagaling. Sa puntong ito, itinaas niya ang kanyang ulo at ngumiti ng mahinahon. Ngayon, parang napaka-capable niya. Ganoon ang kakayahan. Isang nangungunang baril sa hukbo. Hindi nakakagulat na kilala niya ang Diyos ng digmaan. Well, I guess. Ang batang ito ay dapat na isang opisyal, marahil siya ay isang marshal. May posibilidad na ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkatao. Tumango si James at sinabing. At sabay uwi ni Fiona at ng iba pa. Lahat sila nagsuot. Nakakahiya ang mga mukha nila. Nasaan na kayong lahat? Bakit ikaw? Lahat ng nakasuot ng ganitong ekspresyon. Nakita ni Andrew silang tatlo, at kaya niya. Hindi itinatago ang kanyang nasisiyahang ngiti. Hoy, may sasabihin ako sa iyo ng magandang balita. Si Fane naman. Nakakamangha talaga. Halatang maayos na ang mga binti ko ngayon kaysa dati, ramdam ko. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi ito ilusyon. 2 araw na lang at ako na. Mas maganda ang pakiramdam. Kung ipagpapatuloy ko ang paggamot sa loob ng 7 araw ayon sa. Ang sabi niya, gumaling ang pa ako. Talaga, congratulations in law. Si Joanne, na nakikinig sa gilid, ay nagbigay ng isang nasisiyahang ngiti at sinabing, ako talaga. Hindi ko inaasahan na ang aking anak na lalaki ay natutunan ng ilang mga medikal na kaalaman sa nakaraan. 5 taon na hindi ko siya nakita. Mukhang marami siyang pinagdaanan sa nakalipas na 5 taon. Lumaki na siya at umunlad. Oo. Ang iyong anak ay talagang kamangha-mangha. He's so amazing that he even dared to bash up the people. Mula sa Drake family. Ha! Sa tingin ko pinagkakaguluhan niya tayong lahat. Sabi ni Fiona. Mas galit at galit habang iniisip ito. Saway niya na may malamig na mukha. Ano bang pinagsasabi mo, Bienan? Sabi mo may binugbog si Fane. Galing sa Drake family. Paano ito nangyari? Hindi ba siya pumunta kay Drake? Pamilya bilang bodyguard. Paano niya nabugbog ang isang tao mula sa Drake? Pamilya. Namutla ang mukha ni Joanne nang marinig ang balita. The Drake. Ang pamilya ang pinakamabigat na pamilya sa Middle Province. Bakit ako? Magsinungaling sayo. We saw it with our own eyes. Dagdag agad ni Zina. Kami. Nakita ng mga mata namin na tumanggi ang mga bodyguard ng Drake family. Para pasukin si Fane sa Drake residence. Pinilit ni Fane na pumasok kaya sila. Nagsimula ang laban. Oo, ang punto ay ang galing niya. Tinalo niya ang lahat. Mga bodyguard na nakabantay sa lupa. Haha, ano kaya si Drake? Iniisip ito ng pamilya. Makatarungan ng mga bodyguard na nagbabantay sa gate. Mga ordinaryong bodyguard. Ang mga bodyguard sa loob ay ang tunay na mga master. Ngumisi si Andrew. Bakit magbibigay ang Drake family ng 20 million bucks? Nang buwan ng sweldo kay Fane, isang veterano na hindi kilala, para maging kanila.
Bodyguard. Siguradong pinagtatawanan siya ng pangalawang batang miss na iyon. Joanne. Hindi napigil ang mapa-atres ng 2 hakbang sa takot, muntik na siyang mawala ng malay. Siya ay nag-aalala may sakit. Wala siyang ideya kung legit ang trabaho ni Fane. Siya ay nasa bahay. At naghihintay ng balita ni Fane. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinalubong siya ng ganoon. Nakakakilabot na balita. No way. Ganun ba siya ka-reckless? Kumunat ang noo ni Andrew. Kung iyon ay true, baka maapektuhan ang pamilya niya. We saw it with our own eyes. Ikaw ba? Akala mo totoo? Noong una, gusto lang namin siyang palihim na paalisin at panoorin. Papasok siya sa trabaho sa unang araw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita namin ang isang kakilakilabot. Scene. Mukhang sincere si Fiona na may malungkot na mukha. What do we gawin ngayon? Kabanata 77. Sabik na sabik si Fiona. Nagpanik siya. Anong gagawin natin? Anyway, siya ang may gawa nito. Wala itong kinalaman sa pamilya natin. Tsaka meron naman. Hindi inamin na siya ang aming manugang. Malinaw na pinanindigan siya ni Fiona. Kaagad. Oo, wala akong bayaw na katulad niya. Lumingon si Ben. Laban ni Faye nang walang pag-aalinlangan. Ang salitang brother-in-law, na tinawag niya. Out kindly kahapon ay nakalimutan. Sa kabilang banda, ang unang araw ni Selena sa naging maayos ang trabaho. Hindi niya inaasahan na ang Drake family pala ang nagpaplano upang mamuhunan sa isang malaking proyekto sa timog ng lungsod. Bumili sila ng isang malaking piraso ng lupa at ginagawa itong isang high-end na residential area. Bilang isang bago, hinirang na procurement manager, siya ang tanging responsable para sa pagkuha ng mga materyales sa gusali. Flattered naman si Selena. Ang Drake. Nagayos pa ang pamilya ng procurement supervisor para ibahagi ang ilan sa kanya. Mga workload. Ang supervisor na ito, na tinatawag na Sonia Neal, ay isang malayong kamag-anak ng pamilya Drake. Sonia, magsikap tayo sa hinaharap. Ngumiti si Selena. Nakaupo siya sa opisina habang sinasabi iyon kay Sonia na nasa harapan kanya. Napakagalang ni Miss Selena. Ikaw ang manager at ako ang supervisor. Dapat akong makinig sa iyo at gawin ang mga bagay ayon sa iyong tagubilin. Sonia. Ngumiti, ngunit mayroon siyang ipinahiwatig na mga kahulugan sa kanyang pahayag. Pagkatapos noon, siya nag-isip sandali at saka nagdagdag. By the way, Miss Selena, naalala ko na ang iyong pamilya ay nasa negosyo ng mga materyales sa gusali, ikaw ba naman? Nakikinabang sa iyong sariling pamilya sa gayong malaking proyekto. Ikaw ay mula sa Taylor. Pamilya, tama. Kailangan nating maging profesional at hindi makipagtulungan sa Taylor. Pamilya dahil parte ka lang ng pamilya. Ang mga sulok ni Selena. Bahagyang napaawang ang bibig bago siya pilit na ngumiti at sinabing, if this is the kaso, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, Sonia. Kailangan mo lang gawin ang iyong trabaho. Mabuti. Alam ko kung ano ang gagawin sa pagkuha na ito at hindi ko aalagaan ang Taylor family dahil sa relasyon ko sa pamilya. Oh, that would be the way. Malamig na tumikim si Sonia at saka sinabing, tapos, itong project na ito. Masyadong malaki. Sa mga tuntunin ng mga materyales sa gusali, hindi mahirap kumita ng daan-daang milyon-milyon. Kung mas malaki ang kita, maaaring kumita ng bilyon ang developer. Ako. Alamin ito. Sa mga susunod na araw, mangyaring payagan kaming suriin ang sitwasyon. Sa wakas ay ikinaway ni Selena ang kanyang kamay. Well, kung walang mali, supervisor. Si Sonia ay gagawa at gagawa nito. Okay. Aalis na sana si Sonia, ngunit pagkatapos niyang mag-isip, tumigil siya at sinabi kay Selena. Nga pala, Miss Selena, unang araw mo sa trabaho ngayon, at naging departamento ka namin. Manager. Kita mo naman, pagod na pagod ang mga kasamahan sa departamentong ito. Baka dapat isama tayo ni Miss Selena para sa isang selebrasyon. Ipinagdiriwang ang iyong tungkulin bilang isang tagapamahala at upang payagan ang lahat na makapagpahinga. Ano ang gagawin mo? Sa tingin mo, totoo iyon, lahat ay dapat na lumabas, magpahinga at mag-usap pa. Tumango si Selena. You go arrange for it. Tutal pamilyar ka naman. Sila. Sige, ako na ang mag-aayos. Pagkatalikod ni Sonia, sumili ang matagumpay ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Kabanata 78. Pagkaalis ni Sonia, sumandal si Selena sa upuan at nakasimangot. Parang na ang supervisor na ito ay labis na hindi nasisiyahan sa akin. Isa pa, napipilitin din siya. Ako para gamutin sila.
Kung hindi ako pumayag, malamang na mag-B* siya tungkol sa akin. Kuripot at tumatangging ilabas sila pagkatapos maging manager. Kalimutan mo na yan. Buti na lang at binigyan ako ni Faye ng 900,000 bucks kahapon at ang aking. Binigyan ako ni nanay ng 100,000. Dapat sapat na iyon para sa isang pagkain. Right. Ngumiti ng mapait si Selena at hindi na ito pinag-isipan. At that, sa parehong oras, bumalik ang isang lalaki sa edad na 50 mula sa pamilya Taylor. Pananabik. Agad niyang tinawag ang Old Master Taylor at ang isa pa. Magkakasama ang mga miyembro ng pamilya Taylor. Tito Timmy, anong problema? Matamlay na biro ni Ivan habang pinag-aaralan ang lalaking nasa harapan niya. Siya ay nasa isang. Grabe ang mood nung araw na yon. Siya ay nagpaplano para sa isang selebrasyon sa hotel. Kahapon at upang ipakita ang kanyang tagumpay kay Selena at sa iba pa, ngunit ito. Sako na pala, sa hindi inaasahang pagkakataon, nahiya siya. Pagkatapos, pagkagaling sa hangover, napagtanto niyang bulag si Miss Tanya. Umupo ng basura tulad ni Fane para maging bodyguard ng pamilya Drake. Siya ay binayaran 20 milyong buwan ng sweldo. Tsaka nagulat siya na pati si Selena nakakuha ng trabaho sa pamilya Drake. Ipinakilala siya ni Miss Tanya bilang procurement manager. Mayroong dalawang bagay, ang isa ay tungkol kay Fane at sa. Ang iba ay tungkol kay Selena. Mayroon akong masamang balita kay Fane, at magandang balita tungkol kay Selena. Alin ang gusto mong marinig muna? Ngumisi si Timmy at nagtanong. Tara na. Makinig ka muna sa masamang balita. Sagot ni Theodore pagkatapos ng sandaling katahimikan. Pagkatapos, nagpatuloy si Timmy. May dumaan sa company namin. Ang Drake residence ngayon. Hulaan mo kung ano ang nakita niya. Si Old Master Taylor. Sama ng loob, malamig niyang reklamo. Bakit mo pa kami hinihiling na hulaan? Sabihin mo lang. Ito, huwag kang mahiwaga tungkol dito. Timmy pouted his lips before said, he. Nakita si Faye na dumating sa Drake residence sakay ng kanyang electric scooter. Haha, pero. Ang punto ay nauwi sa away si Fane. Habang nagsasalita ay naglabas si Timmy. Kanyang telepono, inilunsad ang WeChat app, at pagkatapos ay nag-click sa isang video na ipinadala sa kanya. Tingnan mo, kinuha ito ng empleyado. Sock.tsk. Walang tao. Pinapasok siya sa bahay pero nagpumilit siya eh. Sa huli, ilan? Ang mga bodyguard na nagbabantay sa gate ay itinumba sa lupa. Talaga. Tumingin sa kanya si Ivan at tuwang-tuwa. Nagkunwari siyang sinabing, ay. Kakaiba, hindi ba siya magtatrabaho? Bakit hindi nila siya papasukin? Hindi ginawa ni Cecilie. Kahit isipin mo, lumakad siya pasulong at sinabing, kailangan mo pa ba? Pag-usapan ito, hindi mo nakita ang matayog niyang ugali kahapon. Napakayabang niya. Umaarte na parang nagmakaawa sa kanya si Miss Tanya na maging bodyguard. Huwag banggitin kung paano. Mayabang, parang pinakiusapan siya ni Miss Longer na maging bodyguard. Siya. Humihingi ng minimum na sweldo na 20 milyong bucks sa isang buwan. Pumayag naman siya. Dahil binigyan ng trabaho ng Drake family ang kapatid niya. Sa kasong ito, sa tingin mo, papayag kaya si Miss Tanya? Pumayag ba siya? Speaking of that, Cecilie. Huminto bago magpatuloy. Binibiro lang siya ni Miss Taylor. Nakikisaya sa kanya para pumasok siya ngayon at magulo. Agad namang tumango si Ivan. Hindi lang yun in-expect ng kabilang partido. Sasampalin ni Fane ang mga bodyguard nila. Siya ay nasa malaking gulo. Oh, mahal. Tinampol ni Timmy ang hita niya. So that was bad news. Sinabi rin namin. Kahapon na siya ang manugang ng pamilya Taylor. Napaisip ako. Tungkol sa pagiging malapit sa pamilya Drake. Masasaktan ba nito ang pakiramdam ni Taylor? Kabanata 79. Huwag kang mag-alala. Kapag nangyari iyon, hindi lang natin siya kikilalaning anakin. Batas. Tutal alam naman ng lahat ang kasunduan namin sa kanya. Kahit na. Alam niyang Master Michael ang tungkol dito. Nagkaroon kami ng isang buwang kasunduan. Fane. At saka, kung makikilala natin siya, hindi sana kami magdadrive pareho. Siya at si Selena sa pamilya Taylor. Sabi ni Ivan. The Old Master. Tumango. Totoo, hindi namin siya nakilala, kaya hindi siya isa sa pamilya Taylor. Sa pagsasalita tungkol dyan, huminto ang matandang master at nagtanong sa pamamagitan ng Wey, ano ang magandang balita na binanggit mo tungkol kay Selena? Nagtrabaho ba talaga siya with the Drake family? Naka-straight face si Timmy. Old Master, hindi. Alam ng lahat ang tungkol dito kahapon. Tsaka may kaya naman si Selena. Isang buwanan. Ang sweldo ng 10 milyong bucks ay hindi masyadong mataas.
Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Drake family. Na pinagtatrabahuhan niya at manager siya. Kung ganoon, ano ang maganda? Balita. Kumunat ang noo ni Ivan kaya nataranta ang lahat. I heard that the Drake. Bumili ang pamilya ng isang piraso ng lupa sa timog ng lungsod. Alam mong lahat kung gaano kalaki. The land is. The most important thing is that the Drake family is going to bumuo ng isang real estate project dito, ang South City Real Estate. Sa hinaharap, ito ay itatayo sa isang high-end residential area. Kakailanganin nila ng marami. Building materials. Ang procurement manager na responsable. Ang pambili ng mga materyales sa gusali ay si Miss Selena na nagsimulang magtrabaho. Kasama nila. Ngayon, hindi ba ito kamanghamanghang balita? Sabi ni Timmy, ang kanyang mga mata. Kumikinang sa excitement. Para sa isang malaking proyekto, maraming gusali. Kailangan ng mga materyales. Tinatansya ko na maaari tayong gumawa ng hindi bababa sa 700 o 800 milyong pera mula dito. Maaaring may posibilidad na kumita ng $1 bilyong. Nako, napakalaking tubo. Malaki nga ang lupain doon at it could make so much money. Great. Miss Selena is the person in charge. Para makalapit sila sa pamilya Taylor para sa pagbili ng mga materyales na iyon. Ilang kamag-anak ng pamilya Taylor ang natuwa matapos marinig ang balita. Kung ito ang kaso, hindi ba tayo, ang pamilyang Taylor ay magiging pangalawang klase? Aristocratic family sooner. Nagningning ang mga mata ni Theodore. Hindi niya inaasahan na pauulanan siya ng ganoong blessing. Kumunat ang noo ni Old Master Taylor. Sa totoo lang. Magandang balita. I feel a little unrealistic na nabigyan si Selena ng ganoon kalaking project. To handle as a new recruit. Sigh. Ama, masyado kang maraming iniisip. WHO. Bahala na hanggat maaari tayong kumita dito. Nakangiting sabi ni Theodore. We never had such a good opportunity before. Tsaka yung building namin. Ang mga materyales ay may mataas na kalidad at tinutupad nila ang pamantayan. Kung magtatrabaho tayo ng maayos. Kasama ang Drake family sa pagkakataong ito, hindi ba tayo magkakaroon ng mas magandang pagkakataon sa hinaharap? Tiyak na makakausad tayo sa pangalawang klaseng aristokratikong pamilya. Step by step and become stronger. It's just that we have driven them out. Ng pamilya Taylor sa loob ng 5 taon. Sa nakalipas na 5 taon, kami ay maganda. Marami silang hindi pinansin. At saka, si Ivan ay palihim din na hinarangan si Selena. Naghahanap ng trabaho. Kung pupunta tayo kay Selena, tatanggi ba siyang tulungan tayo? Ang matanda. Napaisip si Master at pilit na ngumiti. Bumaba ang mukha ng lahat. Marinig iyon. Huwag kang mag-alala. Mabait ang pinsan ko. Hindi siya ganoong klase ng tao. Kung tutuusin, bahagi siya ng pamilya Taylor, kaya dapat niyang isipin. About US, sabi ni Ivan pagkatapos magmuni-muni sandali. I'll apologize to her if. Napakalaking bagay na iyon. Kanina, galit ako sa kanya na pinili niyang maging A. Talo. Kabanata 100. Yes, that should work. Si Selena is part of our Taylor family. Sino pa ba? She benefits such a big project if not US. Komento agad ni Cecilie. Sabay ngiti, kung ang pamilya Taylor ay maaaring maging isang pangalawang klas na maharlika. Pamilya, magiging tiwala siya, lalabas sa hinaharap na may ganoong uri ng background ng pamilya. Pagdating ng panahon, ang mga dalagang iyon mula sa ang pangatlong klaseng aristokratikong pamilya na malapit sa kanya ay maiinggit. Kanya, sinisikap nilang pasayahin siya, hindi ba? Oo, si Selena. Bahagi natin, kaya natural na aalagaan niya tayo. Tumango si Theodore pagkatapos. Pinoproseso ang ideya sa pamamagitan ng kanyang isip. Tumingin siya kay Ivan at sinabing, Ivan, ikaw. Dapat sincere kung hihingi ka ng tawad sa kanya. Gets it? Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Be sincere for sure. Nakangiting sabi ni Ivan sabay ngiti, I have thought about it. Hanggat inaalagaan niya ang aming pamilya at hinahayaan kaming kumita ng pera, ako can give her some rebates. You have to be careful about this kind of bagay. Walang ibang dapat makaalam tungkol dito. Kung malalaman ng iba, Selena, makakakuha ng masamang pangalan para sa pagtanggap ng mga rebate. Si Selena ay nagsimulang magtrabaho. Kasama ang pamilya Drake at hindi pa niya nakukuha ang kanilang tiwala. Old Master Taylor ay hindi masigasig na umasa sa relasyon upang makuha ang proyekto, ngunit siya ay natutokso ng pagkakataong makapasok sa pangalawang klaseng aristokratikong pamilya. Kaya nakipagkompromiso siya sa huli. Basta yung quality ng building.
Ang mga materyales na ibinibigay ng pamilya Taylor ay maganda, gagawin ng Drake family. Walang gaanong sasabihin, isang ang magandang pagkakataon iyon para kay Taylor. Pamilya. Ang proyektong ito ay magpapatuloy ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon, minsan. Naabot nila ang deal, magiging komportable ang pamilya Taylor sa hindi bababa sa 2 o 3 taon. Pagkaalis ni Sonia sa opisina ni Selena, nagpakita siya. Mabilis sa harap ng ibang staff ng procurement department at pumalakpak. Magkadikit ang mga kamay niya. Sasabihin ko sa lahat ang isang piraso ng magandang balita. Ngayong hapon, hindi tayo mag-o-overtime. Aalis tayong lahat sa trabaho sa karaniwang oras, sa lalong madaling panahon. Habang ginagawa niya ang anunsyo, tuwang-tuwa ang mga empleyado, marami. Tumalon sa excitement. Teka, hindi pa ako tapos. Sonia. Iwinagayway ang kanyang kamay bilang senyales na tumahimik ang lahat. Pagkatapos, nagpatuloy siya. Hinihiling lang sa akin ng aming bagong manager na ipaalam sa lahat na ngayong gabi, gagawin niya. Dadalhin kami para kumain at kumanta ng karaoke sa pinakamagandang hotel. Paano ang tungkol sa isang magandang night out sa pinakamagandang KTV? Wow! Ang galing! Oo, itong bagong manager. Talagang fantastic. Sinasabi mo bang pupunta tayo sa isang 6-star hotel? Ang best hotel in the Middle Province, ang 6-star hotel na kakabukas pa lang. Doon ba talaga tayo pupunta? Buong buwan ang mga empleyado. Sonia. Nakatayo doon, nanunuya sa kanyang puso. Isang malaking pagkakamali ang nakuha ni Selena sa kanya upang gumawa ng mga kaayusan. Iyon ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong gumawa ng iba. Magandang arrangement. Ipinakalat niya ang balita sa lahat. Kung hindi sila natapos, pagpunta sa pinakamahusay na hotel o ang pinakamahusay na KTV, Selena ay mawawala ng mukha. Okay. Lahat, magpatuloy tayo sa trabaho, tatawag ako at gagawa ng mga bukang. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.